Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motive, giving guys another video reaction video. On this time, we're talk about Black 9 featuring Chakra, ang bag official lyric video. At maraming salamat sa mga dito pa na antabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta. At yeah, yun lang. At kung bago lang kayo sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman share, kahit like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pumandi ko na kayo mapaborit nyo yung artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. At wala akong sama ng loob sa kanila, nag-react lang talaga ako. Ganun pa man, let's get to it. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, na John Genito, same time, ang Master Hypnotherapy, sa NLP, Master Practitioner, Applied Psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video sa description. Nandun yung personal na channel ko. Check nyo lang gusto nyo marinig mag-rap o kumanta. At ito nga pala, requested ni J. Mark Bartikan 5667. Sabi niya, pareak ng ambag, Black 9, Chakra, featuring Chakra. Tapos, rin to, request din to ni John Kenneth Serrante 5269. Sabi niya, pareak naman sir, Idol Plan, yung ambag Black 9 Chakra. Salamat Idol Plan. Si Noodles 13 sabi niya, Boss Plan, ambag Black 9 featuring Chakra muna habang wala pang laban sa flip top. Yan. So ganun na muna guys, at marami pa to, kaya lang maraming request. Pasensya na kayo kung hindi ako makapag-react kagad. Maraming salamat sa haba ng pasensya. At na-busy lang talaga ako sa buhay guys. At ganun pa man, dami kong ginawa, dami kong tinapos to the point na nakakapagod din minsan. Pero tuloy-tuloy po tayo. Ganun pa man, huwag nyo kalimutan tapusin yung video. Let's get to it. Black 9 featuring Chakra, ambag. Nalike ko na yung video guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Universal Studio. Universal Records. Abaddon, Crazy Mix, Flick G, Kia, Numerous, Smaglass. This is a Cursebox production. Shout out kay Cursebox. Hey, hey. Okay. 1997, yung lumabag ang nakapakmigla. Di ako makapaniwala naman ng mga song hits. Sana yan hip-hop, rap-rapan, palawakan, talabakan, salitang pinapaindak. Di naman pwede maging breakdancer na rapper, mag-alba, tiktak. Kasi di talaga kaya madayang tadhana, bintanan, puro sana ang tanaw. Kaya pa kayang makilala. Ang ganda ng pagkakasabi niya, no? Simula noong 1997 kasi 1997 yung pinaka the best na era ng ng hip hop kasi simula nung 1991 lumabas yung golden era. Yun talaga yung pinaka unang pinaka history ng hip hop sa Pilipinas. Nung 1991 lumabas yung yung mga kababayan ni Francis Magalona. 1 month after niyan lumabas yung Humanap Ka ng Pangit. So doon nabuo yung golden era na yon. Kung saan sineryoso na ng buong Pilipinas at ng buong industriya yung rap industry. Nagkaroon ng industriya dahil sa dalawang yan. So napakalaking impluwensya ng ginawa ng dalawang hari ng hip hop at Tagalog rap. Tuloy natin guys. At dahil din doon, nung lumaganap, dumaming maraming mga grupo, yung mga individual na magagaling talaga mag-rap. At aminado naman ako na marami talaga magagaling at mahusay mag-rap sa Pilipinas. Ganon din dyan yung paglabas ng Death Threat, paglabas ng O-Blocks, paglabas ng Rasa Manas, paglabas ng Salbakuta, at marami pang iba. Tapos, noong mga panahon niyan, pagdating ng year 2000, early 2000, naglabas naman ng iba't ibang grupo ng mga independent, nandyan na yung iba't ibang mga grupo, na kahit wala silang label, nagtayo sila na sa din nilang mga pangkat, sa Tondo din, marami sa mga ganyan, Marikina, Las Piñas, at aminado naman ako na marami din nagsulputan ng yung mga rap contest na mga ganyan. At ako, nag-start naman ako early 2002 na Kasi sa ngayon, maraming mga tao at mga kabataan na mas maaga pa silang nag-start kaysa sa akin. Nag-start ako mga 11 or 12 years old. Pero sa panahon ngayon, dahil laganap ng social media, lahat nakakahawak na ng cellphone. Di katulad ng panahon namin, 3310 lang, di ba? Wala pa hindi mo makikita yung video. So talagang nasa Nokia ka lang talaga, tapos tinetext mo lang yung mga bagay-bagay at wala pang recording. Nung unang panahon, hindi ko alam na kaya pala mag-record. Kaya ko palang makakuha ng sarili kong studio at makapag-create ng sarili kong kanta. Akala ko lang, mga mayayaman lang pwede. Akala ko na pwede ka kailangan mo talagang umarkila, kailangan mo talagang lumapit sa mga tao, na meron lang silang, pili lang talaga yung mga individual na merong ganun, na meron talagang, kakayanan na makapag-produce, makapagawa ng mga studio na yan. So, sa panahon ngayon, mas malapit ka na sa kasikatan. Kasi, lahat ng mga kakayanan, mga instrumental equipment,
abot kamay mo na. Basta magtrabaho ka lang, makakuha mo yung mga bagay na yun. At ng mga panahon na yun talaga, ang dami nagsulputang mga artist. You know, ang daming mga sumikat. At isa na si Glock 9 kasi member siya ng Death Threat eh. Doon ko siya na-discover sa Death Threat talaga. At aminado tayo na maraming nakadiscover kay Glock 9 dahil din sa Death Threat. Shoutout nga pala kay viewer. Maalala kahit ang salang ay hilaw. Hanggang sa natinig ko na may mga bata na sa'kin sumusubaybay, lumulubaybay na mga katagang nananalaytay. Nakita ko si Abaddon doon sa radyo pa noon. On air lang sa laban na wala pang ako cellphone. Parang si Tupac. Ang galing din, ako si Glock 9, style niya talaga yan, na parang magbibigay siya ng shoutout sa mga artist na, sa totoo lang kahit mas may pangalan pa siya, sina-shoutout niya pa rin. You know? Kasi parang yun yung pagbibigay niya ng homage na, yun, much better na makita ko ng mga tao na humble kaysa makita nila ako magpasikat. So, yun lang din yung pagkakamali ni Glock 9 para sa tingin ko. Sa ibang mga tao, yung humbleness na yun, magandang traits kasi parang dahil doon nakakapag-collab ko sa maraming artist na papasikat pa lang. Pero, syempre, yung parang yung value din kasi ni Glock 9 parang nawawala at humihina. Dahilan doon kung bakit hindi siya na re-rediscover, naiimbitahan. Hindi ka tulad ng, nakikita mo yung mga artist na may value talaga, hindi sila basta-basta na pag-collab, pag wala kang pangalan. Well, understandable kasi yung Chakra may mga pangalan ng bawat individual dyan eh. Si Glock 9, si Abaddon, may mga pangalan din talaga. Pero, you know, kailangan din talaga minsan, may mga artist din kasi na meron silang mga pangalan na hindi sila basta-basta nakipag-collab. Dahil nga doon. Pero, syempre, may mga artist din na parang nakita nila yung mga potential ng iba na parang hindi sila makalimutan o kaya naman para naman ma-rediscover sila. Kasi pag nalaos ka na, matanda ka na, mga kanta ni Glock 9 dati, parang na-fade na rin eh. Pero dahil palagi siya nakikipag-collab sa mga artist na mga bago ngayon, hindi siya nakakalimutan. At yun, napakagandang technique din yun para kay Glock 9. Para hindi siya makalimutan, you know. Yung pagiging humbleness na yun, isa rin yun sa mga traits para makakonect ka sa mga makabagong panahon at hindi ka makakalimutan ng mga makabago, and at the same time, makasali ka sa mga collab nila, at lagi ka may proyekto. Iba na din. Parang, ang hirap i-explain guys eh, sa maayos na words, sa madaling salita. Pero hopefully nagigets niyo yung gusto kong sabihin. At wala akong sama ng loob, hindi ko siya inaatake. Sa tingin ko okay yung traits na yun na makipag-collab siya para hindi rin siya makalimutan. Tuloy na. Si Tupac, siksikan halos matulak kapir tapos nag-usap at nagkahimayan ng utak kahit walang geng-geng. Gisanay sa bang-bang, umilip sa 187 maps galing-bang. Si Diikit Chamba parang Kobe na Mamba. Diba, napopromote niya ibang mga artist pero hopefully maalala niya rin kung saan siya nanggaling, diba? Tuloy na. Pagkalat mo na nagsama si Glock 9 nagsakra. Ibalik ko ng buo lahat ng ambag nyo. Kung mangarap at ilang sana ngayon, isahin nyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo. Ito Blacks pala yun? Patawarin nyo ako kung napaagalan. At may nakakaalam siyang tayo tumalo. Nagsimula tayo ng mga panahong di na tumana pa ang katulad ko kapag may napapadaan na sa may kanto. Malalang tuksuan. Alam niyo kung saan ko nakilala si Abaddon? Ito, aside muna natin yung mga hate. Alam niyo kung saan ko nakilala si Abaddon? Nakilala ko si Abaddon sa kanta niya tungkol kay sino ba to? Si Baron Geisler. Kasi idol ko talaga eh. Sa lahat ng artista sa Pilipinas, si Baron Geisler yung pinaka gusto kong artista. Kasi mapa-kontrabida, mapa-bida, mapa-heartthrob, mapa-dating. Ang galing umarte nun. Kahit saan mong role ibigay, kaya niyang gampanan. Bad boy sa camera, bad boy din sa tunay na buhay talaga. Pero yun talaga yung gusto ko kay Baron Geisler eh. Tapos, itsura niya Pilipino pero tiso yung dating. Baron Geisler. Tapos yung gumawa siya ng kanta na, tapos sisipilyo pa siya, bilib na bilib ako. Sabi ko, tinitira niya si Baron Geisler. Medyo nakaramdam ako ng inis sa kanya nun eh, pero nabilib talaga ako kay Abaddon. Kasi, syempre, kaya lang naman ako ng inis kasi idol ko si Baron Geisler. Pero nakakatawa yung gawa yung track. So, parang nabilib ako talaga kay Abaddon doon. Tulang may putik ka sa mukha mo. Tuloy malamang kung sumpa ba ito o sa regalo. Minamalayan pa ang tugtugin namin. Sandang nanggaling ang aming kitas, tormahang alanganin. Nababaduyan ng tropa, walang gustong sumuporta. Pero pinilit ahakin ang daan, walang direksyon at maraming kontra. Buti na lang merong Facts
facts din yun na yung sinabi niya doon na ano, na marami talagang, guys, nung panahon talaga ng 90s era, guys, kaya sinasabi ng mga tao na parang, hindi ko rin masisisi yung mga new school ngayon, yung mga makabagong artist ngayon kung bakit napakayabang nila, which is, sa tingin ko okay din yun kasi, you know, they have the rights na magyabang kasi nga, hindi naman nila kasalanan din na ma-bring out sila o mag-exist sila sa panahon ngayon na meron ng social media, napaka-easy lang na magpasikat, gumawa ka lang ng katarantaduhan, magpatawa ka, mag-prank ka, gumawa ka lang ng kanta, makipag-collab ka kani-kanino, gumawa ka ng bastos na musika, pwede ka nang sumikat. You know, napakadali yung maraming paraan. Kaya lang, yung nakaharang sa idea na yun yung tinatawag nating moralidad. Yung moralidad natin na magsasabi sa atin na wag natin gawin yan kasi gusto mo nga sumikat pero masisira naman yung pangalan mo, yung reputasyon mo, yung buhay mo. Kasi nga, makikilala ka sa ganung bagay. Much better na rin na, katulad ko, aminado naman kayo, dito niya ako nakilala sa pagre-react din. Hindi naman maalis sa mga tao na maraming natuto dahil sa akin din. At maraming may natutunan yung history ng hip-hop, ng Tagalog rap dahil din sa ginagawa ko. Pero hindi ko naman yung intention. Ang intention ko talaga, maibigay yung mensahe ng bawat artist talaga. Yun talaga yung pakay ko talaga. Kasi totoo din yung sinasabi niya dati kasi sa totoo lang masyadong saglit lang guys meron pang ano, nahulog yung ano ko. Pinagyan ko nahulog. Adib naman. Okay, sorry. Ganun pa man. Totoo din yung kasi nung 90s talaga, nung mga panahon dati ng mga early 90s, 2000, parang meron pang idea ng pag-aaway ng mga ng mga rockista. Tapos mga hip-hopista, di ba? Galit sila, nagkakaroon palagi ng Royal Rumble, tapos pinagtitripan yung mga pormahan. At aminado naman ako nung mga high school Diba yung mga pormahan dati, parang naka-jersey sila, nakadurag, tapos baggy pants. Parang ganun Dati ganun din naman yung mga pormahan ko, hindi naman talaga, hindi ko mapagkakailayo, malaki-malaking mga t-shirt, kasi dancer ako dati, diba? So parang hindi ko naman may akilala na may ganun din akong porma, pero later on nagbago din kasi 'di ba natuto tayo maging adulting nagtatrabaho so nagbago din talaga yung natin pormahan. Tuloy natin. Aking kanaarin Nalimaman tayo sa paggamit o pamilat-lapit Umuunod sa mahal, sumunod sa mga bakasyon na naiwan Sinigurado na di mapapahiya kapag kanya na pakinggan Sulit ang matagal na pagkasama at pagkapang Tadhana na ang gumalaw ng sa kalam na pagkapang Alam kong pinangarap mo din doon ang magganap Nawala man ang ikawalaw pero dumating ang ikasya Pinaghalin ako nung narinig sa mga na wala kasing tuloy ng bibig Doon ako napabilig, babag kinikilig, inisip ko kasi glack sa Sa totoo lang, si Crazy Mix, pogi talaga to nung payat pa to. Hindi ko lang alam ba't napabayaan yung sarili niya. Siguro nagkaroon siya ng stress eating din kasi talaga. Tulad niyan, si Crazy Mix, si Flick G, si Smaglas, nag-aartista na din. At para sa akin, nakaka-proud yung ganun. Dahil, di ba, kasi maraming mga artist na may ayaw kay Kuya Drew na kaya lang daw siya sumikat dahil artista siya. Kaya lang daw siya sumikat kasi wholesome yung mga kanta niya o ganito. Guys, tingnan niyo mabuti. Crazy Mix nag-aartista na rin. Flick G nag-aartista. At Smaglas nag-aartista na rin. At hindi masama yun Hindi naman kasi kabawasan ng pagiging artist ninyo. Isa pa rin siyang artistic form. Kaso nga lang sa ibang paraan. Tuloy natin. Nabibig, doon ako napabilig, babag kinikilig, inisip ko kasi glack sa akin silid Play poster white, habang sinusulat ang mga kanta mo kahit na mabuyal at hinakabisado ko ang bawat Ang dami rin talagang mga may gusto rin kay Glock na At hindi ako magtataka kung bakit maraming mga artist na gusto siya makakolab. Talaga. Imagine. Tuloy natin. bitaw sa walkman ko malapit nang maloba Agasa nakagawa na din ang tula Mga salita na magkakatugma Lirap ko na mabilis sa boss na manipis Sa latato kay Aristo nakahulma Naging Crazy Mix na ang dating Miko Salamat si Sa Crispin Basilio Nakasama ko na din si Francis M. Igoy at Aristotle Pulis ko at sa bilis ko may mga nagala Mga natanggap na mga palakpak Ang galing-galing ko na nga daw mag-rap Gayang-gaya ko na nga daw sigla Hanggang sana isip ko medyo malito Magsilong lang sa iyong anino Okay lang na ikaw pag ina-idol ko Pero binago ko boses ko estilo At nabuo ang banda Pang-ratratan ng genre Totoo din yun na kasi maraming mga meron akong kakilala nung college ako nung nasa rap metal pa ako dati. Kasi dati, lang ako solo artist, nagpe-perform. Pero nung naging aktivista ako,
parang parang sinama nila ako sa mga banda-banda. Tapos nung nasama ako sa banda-banda, nag-create ako ng sarili kong banda. Una, alternative rock kami, tapos naging rap metal kami. Kasi para mas maging aggressive siya. Tapos pinasok ko yung isa kong kaklase nung college pa ako. Pangalan niya Francis. Tapos ang ang ano niya, ang tawag dito, ang rap name niya dati, ano ba pangalan yung rap name niya? Nakalimutan ko yung shoutout nga pala kay Francis Diaz. Pangalan niya Lanceta. Siya yung Lanceta so bago pa magkaroon ng Lanceta sa Flip Top, may Lanceta na kami. So ano yun 2006 yata, 2007. Tapos nag-rap siya, para siyang si Glock 9, guys, promise. Para siyang si Glock 9. So, pag nag-rap siya, pag nagko-compose siya, Glock 9 na Glock 9 talaga eh. May kanta kami rito sa YouTube, ang title nun, Walang Karapatan. Kaso banda pa kami nun eh. Tapos yung bawat lyrics nun, ako din nagsusulat. Kasi ng mga panahon na yun, parang, na ako, sumasali na rin ako sa contest, may rap-rap na ako. Pero, nung sumali ako sa banda, nagbabanda, para sa akin kasi music is music, di ba? Kaya tinatanong din ako ng mga tao, rapper ka, ba't ka nagbanda eh? Si Francis M nagbanda eh. Masuba ng mga pangkulat at tinawag na siya. Pag mo'y apoy kung matagagawa ko, sumunod na mikropono sa entablado. Ikaw ang patunay na di malabo na maging makata ang simpleng tao. Kailangan mo oras na itinakdak ng tagdana. Anong galing, sabi niya, maging makata ang simpleng tao. Lahat ng tao, sa tingin ko lahat ng tao makata. Kaya lang sa ibang paraan nila ginagamit, di ba? May makata kasi na gumagamit ng salita eh. Pero may makata din kasi na gumagamit ng action, di ba? At katulad ko, ako bilang isang tao, sa tingin ko na practice ko maging makata sa salita at sa action din. Kasi hindi nawawala yung artistry sa paggalaw ko talaga. Pag nagtatrabaho ko, I wanna make sure na merong artistry doon eh. Kaya sinasabi nila na parang, bakit ang galing mo sa mga ganitong bagay? Sabi ko, alam mo, magaling ka mag-rap, magaling ka sa ginagawa mo, magaling kang kumanta, napaka-the best ka kumanta, kaya lang, mafe-feel mo na parang may kulang eh. Ang kulang kasi sa pagkanta mo o sa pag-rap mo, artistry. Hindi ka lang basta nag-rap, hindi ka lang basta kumakanta, kailangan lagyan mo ng art. Alamin mo dapat kung saan yung beginning, yung middle part, yung climax at yung ending. Kailangan, pag nagkakanta ka, may sabog. Umpisa pa lang, hindi mo talaga bibigyan ng oras yung mga tao na mag-isip, ngumanga, na para maghintay. Hindi. Pag gumagawa ako ng kanta, especially sa mga nakikinig sa akin, alam niyo na, mula umpisa, pag start pa lang ng music, meron na kayo maririnig tungkol sa akin. Gusto ko yung utak ninyo na kukondisyon na kaagad sa idea na nandun ako at nag-i-exist. Na hindi ko sinayang yung mula umpisa ng instrumental hanggang sa dulo, maririnig niyo yung boses ko. Puno, yun yung gusto kong sabihin sa inyo lahat. Kasi may mga tao na, pucha, 2 minutes na yung intro, wala pa rin talaga. Wala. Parang nawawala na, it defeat the purpose ng pagkanta o pag-rap, 'di ba? Kung hindi mo mami-mix up 'yon. Para sa akin, ang musika ngayon hindi na basta makakanta ka lang o makagawa ka ng magandang ng musika. Pakiramdam ko kailangan may artistry doon. Katulad ng painting, sa bawat canvas, bawat sulok nun may pinta. Yun yung sa tingin ko, yun yung nakikita ko. Bilang isang pintor, yun yung nakikita ko kasi yan yung kurso ko. Tuloy natin. Bago ko tumanda, para pag natupad ito, dapat tanda ka pala. Flick G, isa sa mga hinahanap ang artist sa Flip Top at sa Chakra. Dalawa sila ni Smaglas na hinahangaan ko. Try natin. Ang tagdana, bago ko tumanda, para pag natupad ito, dapat tanda ka pala. Ginama na mga pinakamalakas mo na akda. Nakatupad ako sa mga bunbuna na mga kumpulan. Sa papay. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Gusto ko lang malaman ninyo yung collab namin ni Flick G lalabas na. So kung meron kayong time, subscribe lang kayo sa channel ko at maririnig din nyo nandun sa description. Check nyo lang. Sa mga nakikinig at sa pero kinikinig mga tao na bibilib dahil sa akin nabilib ang kanta ko binibili pati na sinitibili na tumpukan. Handa ako lagi makitungguhan hanggang sa dumating ako sa suktulan nang nais ko na marating na tagumpay. Ulit-ulit uli na walang umpay hanggang sa atin malayo na mangyari na yung tagumpay na lang ako sa namaumay. Limit breaker, nakapost ako lagi sa pagiging greater. Kaya ko rapa kahit na ano tangkis kita mapapigil pepper. Napakagaling na sinabi niya, limit breaker, nakapokus ako palagi sa pagiging greater. Diba? Hindi pa greatest, greater, diba? Gusto niya palagi na maging greater siya sa past niya, 'di ba? Hindi greatest, pinaka the best sa lahat, but greater sa mga past niya. Ang galing ng yung choice of words niya.
perfect para sa akin. Tuloy na. Ano ka ba ang pinakamahusay na kantaya na lagi na nakarami? Bigyan mo kami ng Basta ginagamit mo lang yung greater than somebody, greater than this, greater than myself. Pag sinabi mong greatest of, parang ganun, di ba? Parang yung choice of words napakahusay. mga pinakamahusay na kantaya na lagi na nakarami. Bigyan mo kami ng takay sa kagiliran. Tatapusin namin ang mga debate. Ang isasagalin ng mga pyesa. Di magpapadali itong mga repa. Di magkatagal ni mabinsakan na naman nagkakalabag yung mga tela. Bahay pa'y tutay. Ang sino mang umarang sa mga ambag ko goodbye. Di makumay. Abutin ang mga pangarap ko na talagang makulay. Galing nun na puro multis yun. Hindi na ako mag-ano. Flick G never failed to impress me. Every single time na impress ako sa kanya. Especially pag naririnig ko siya sa kanta ng Republican. First ko siyang nakilala sa Republican eh. Meron akong CD nila eh. Si David din, shoutout nga pala kay David. Napakahusay talaga ni David. Hindi man lang kinalawang sa tagal ng panahon. Ang gagaling. Tignan natin si Tuglax. Harap ng isa, matamahilig, tumula, pinagtatawa niya, wala mo may gusto, makinig ka sa sila, naglalamak sa, hindi nila alam may pinapakinggan siya na, yakin na, napay na, ako nakasito, tabili ko sa audio. Ganda naman ng flow nito ni Tuglax. Parang naririnig ko yung bone tags and harmony dito. Talaban na, ganda pa ganyan. Wala mo may gusto, makinig ka sa sila, naglalamak sa, hindi nila alam may pinapakinggan siya na, yakin na, napay na, ako nakasito, tabili ko sa audio. Damn! Sarap naman pakinggan nito ni Tuglax. Parang may salamangan kayong boses niya. Napay na, ako nakasito, tabili ko sa audio. Sabihan ng pangang tetre, nakakato ng bumay, kaya agad na bumalik. Damn! Yung pag-switch ng flow mula sa nahati niya pa. Sabi ko lang na bay, parang may pagka bone tags and harmony mga tirada ni Tuglax eh. Parang Glock 9 yung style niya, yung ginawa niya sa Death Threat. Yung ano bang kanta yun sa Death Threat? Kalimutan ko na. Kasama niya si Hijack. Malabontags. Malabontags pala to. Wow. Kiel, magaling din to si Kiel. Hindi ko siya kinikilala bilang Kiel eh. Pag tinatanong sino bang Kiel, kasi hindi ko siya nakilala bilang Kiel, nakilala ko siya bilang Baby Kupal. At aminado naman ako, nakikinig ako kay Baby Kupal. Baby Kupal kasi talaga yan, hindi yan si Kiel. Hindi siya nakilala bilang Kiel. Nakilala siya bilang Kiel sa flip top na. Pero kung i-search ninyo, Baby Kupal talaga yan. Kasama niya si dating long hair. Diba? Baby Kupal, dating long hair, introducing the first massacre. Listen very carefully to unknown critics. Motherfucking shit, I will kill you in my tactics. Unti-unti niyong lasapin ang aming parusa. Akala niyo makakatakas kayo o hindi na. Ako si dating long hair with Baby Kupal. Ano ba yun sabi niya? Kakainin namin kayo para bang kanibal. Ganda nun guys, panoorin ninyo. Kaya pag tinatanong nila, hindi ko kinikilala yan bilang Kiel. Kasi sa Baby Kupal ako siya nakilala. Tuloy natin. Digma kung di dapat naramdam na palaging umpisa. Pero pag gumanang alam mo wala mo di pa huli na. Kung sumagot di na maanin na. Di makakatahimik kanina. Na para pang sinabihan ng kasalungat ng halik. Okay din to si Kiel kasi sports siya eh. Kasi pag inaasar siyang ungga, okay lang sa kanya. Kasi rap game yan eh, talaga ganyan eh. 'Di ba? Asaran talaga sa rap game, pero syempre 'di ba, minsan may sinasabi din yung ibang mga kampo, 'di ba? Pero syempre kani-kanila yan, sa fans nila yan at para sa kanila. Pero pag tinamaan sila, hindi naman nila yun mag-amaan eh. Tuloy natin. Mahina, pero di nagpapakubaba. Mga pangarap itinataas. Husay ang siyang nagdadala. Katibayang sa gawa nilalabas. Kung mga yung pambihirang ang labas. Tangos sa bibig-bibig na tugmaan. Di kumakalas, kakulungan may lihin. Kailangan sisirin, bago kaliparin ang matataling hanggang may sining. Na dapat naisip, wala isipin na naman sabihin. Di mabibitin, maligak na pag-rat-rat. Ang ganda ng pagkakasabi niya dun, no? Yung sabi niya,
Kailangan mo lang naisin yung mga matatalinghagang salita. Wala ka na dapat isipin pa, kundi yung matatalinghagang salita na yun. Kasi bilang isang artist at bilang isang poet, bilang isang manunulat, yun lang ang kailangan mong isipin. Ano yun? Yung matatalinghagang salita. Kasi yung artistry mo, nadidefine yun sa kung anong klase ng words yung ginagamit mo sa bawat taludtod mo. Kung ano bang klaseng artist ka, doon ka makikita at makikilala paano ka ba gumamit ng mga salita. At si Glock9 nakilala yun sa kung paano niya ginagamit yung mga salita niya. Ganon din sa ibang mga artist. Kung paano nila ginagamit yung salita, ano ba yung mga pinipili nilang mga words, doon sila nakilala. At aminado naman tayo na ganon talaga yun. Tuloy natin. Kung man ako kinabaliwan, yung ay Numero. kasi mo kinaadikan. Kung beat na matuto pinabalikan, kung lahat na lamang kasi halikan. Kaya nangarap din ako na maging rapper. Kami ko noon sa laki para bang duster. Di mo nakalapit na baka bakang marker. Sa malayo ay nakasaludo ako master. Labang, 2,000 ikaapat hanggang 24. Makasunod pa sa yamakbang nag-iisang Glock. Dahilan ko bakit may mga Ayan, nakakabilib yung pagpapractice nila ng mga ganyan-ganyan. Kasi ako, kaya kong gumawa ng ganyan, pero ang hirap mag-practice, yung alalahanin mo yung bawat tono ng taludtod. Kasi every 4 bars, magkakaiba ng tono. Sa kailangan mong alalahanin yun. Ako, hindi ako ganun. Pag gumawa ako ng rap, makakalimutan ko yun. Kailangan talaga ng time. Siguro, may time to. Pinaglaanan nila ng oras, pinaglaanan nila ng panahon, kaisipan at pawis at dugo. At doon nakakabilib yun. At bilang isang artist, bilang isang producer, na-appreciate ko yung mga ganitong bagay kasi naramdaman ko nag-effort talaga sila. Hindi lang basta effort, kundi binigyan nila ng justice yung ginawa nilang musika. Tuloy na. makulit nila mga awitin mo na parang hindi ka humihinga. Bakit meron balusupan na kayo dinadakili dahil sa iyo mga nagpapakan. Ito lang, basta walang master Glock na walang fast rap, walang super. Ang galing kasi yung mga taga-Shakra, ang tawag kay Glock9, Master Glock9. Na dating nakuha ni Francis M at ni Kuya Dro. Master rapper yan pareho eh. Hindi pa sila kilala sa media. Master rapper 4D at master rapper Kiko Francis. Tas naging The Mouth, The Mouth. Yan, Man in the Manila. Tapos si Kuya Dro naman naging the grandfather of hip hop, king of rap, mga ganun na. Galing, 'di ba? DJ pa siya nun. So, bago pa siya maging rapper, DJ na sila pareho. Tapos, dancer din pareho. Yung elemento ng hip-hop na pinagmamalaki ng mga tao sa panahon ngayon, isinabuhay na ni Francis Magalona at ni Kuya Dro. Dati pa lang, bata pa sila. Tuloy natin. Ng rocket ay yeah. Hindi sa bilis, nasa sukat, kundi sa bigat. Nang isulat, turi mo kitlat, pag nagulat. Salamat sa pagpasa mo ng iliwan. Malubak man, musika mo, huwag siyang pumata. Alam kong ni sa panaginip ay hindi inasahapan. Sasama sa awitin ng mga pinag-aralamin. Minsan nyo na tinawag na idolo. Salamat. Mula King Sopa, nagwa domination. Sa tingin ko, ang hip-hop ng Pilipinas, sana magkaroon ng, ma-distinguish nila na hindi kayo nangihiram talaga ng musika, kundi sa inyo talaga yan. Kasi iba talaga yung linyahan, iba tayo gumawa ng musika eh. Iba tayo tumuno, iba tayo gumawa ng musika kaysa sa ibang mga individuals. May sarili kayong tunog talaga din talaga. Tignan natin si Smaglas. Na tinawag na idolo. Salamat. Mula King Sopa, nagwa domination hanggang sa ako sinag-isa. Kung may nalo, nagpet balo sa pakaraniwang rap ay naiba. Kung di inakalang bada sa entablado at may ka nabibira. Ay may batang iswag na galing pa sa mapakawalan ni God na na-inspira. Tika sino to, isa sa tunay na may titulo. Shoutout nga pala kay Gab. Tuloy natin. Iniidolo, kumandakan ng parga pag nagpaatay. Pero mga isang bihikulo, simbolo, katotohanan na ako'y disigulo. Na mga salin na aral sa mga simulat mo na versikulo. Wala ba nun, hanggang sa ngayon, pakaramdam ko ako'y sinasaniban. Tulad mo na simpleng tao nagtitingan, limaw lakas sa papel at tagling nakapangyarihan. Di ba maniwan, ang nasa, ang may napag-asa. Dahil sa'yo ay tumapang mangarap na matupad ang mga sana. Sana, bala. Ang gagaling no kasi bawat rap nila, may kanya-kanya silang identity. Hindi sila na, makita mo yung paggawa ni Glock9, paggawa ni Abaddon, paggawa ni Tuglax, paggawa ni Numerous, paggawa ni Kiel, ni Crazy Mix.
Flick G, pati ni Smaglas, magkakaiba sila ng identity pagdating sa paggawa nila ng musika. Halos hindi sila magkakapareho. Kumbaga, pare-pareho silang mabibilis at nabigyan nila ng justice yung verso nila. Pero makita mo na halos hindi sila magkakatunog. May kanya-kanyang distinct na ritmo yung ginawa nilang mga verso. Tuloy na. Araw, ikaw ay makasama hanggang sa At aminado ko, very familiar sa akin si Tuglax kasi yun yung tugtugan namin dito, di ba, Bone Thugs. Tapos nagustuhan ko rin yung definition ni Numerous. Pero gusto ko din yung style ni Flick G at lalo na yung ginagawa ni Smaglas pati ni Abaddon kasi familiar yung mga ginagawa nilang musika. Merong charisma na nakabalot doon sa musika nila. Kumbaga hindi ganoon pilit, hindi ganoon ka-intense, pero ang labas parang nasa tamang nasa tamang tono siya ng pag-iisip natin. Kasi minsan may mga tao kasi at bawat individual may kanya-kanya silang frequency sa utak nila na parang receptive sila, di ba? Parang pag na-hit mo yung tono na yun sa isip ko, sa utak ko, parang para sa akin masarap yung pakinggan. Kaya may mga tao din na kahit ang ganda ng pagkakakanta, pero pag hindi nakikiliti, yung pandinig nila sa idea na yun, hindi nila na-appreciate. Kasi pakiramdam nila, hindi pa sila trained sa ganung tono, di ba? So tuloy natin. Kaya nga pag palagi kumakanta yung isang artist, pag lagi mo pinapakinggan kahit hindi mo gusto. Katulad dati ako, hindi ako nakikinig ng M2M eh. Yung banda, yung duo na babae na kumakanta. Hindi ko sila trip talaga. Pero dahil binili ng lola ko yung tape na yon, tapos yun lang yung pinapatugtog ko sa Walkman ko, araw-araw. Nagustuhan ko talaga kasi nasanay yung utak ko na makinig doon. Diba? Na-condition yung utak ko na makinig sa ganong klase ng pyesa. So yung ginagamit lang mga tono, familiar na ako at nagustuhan ko na yun. It takes time para ma-appreciate yung ganitong klase ng mga estilo. Tuloy natin. sa baba, wala ka pa tayo na magdala sa paghihintay kay ay na lang nagbuhan ng mga bigimot na limat ngayon ay pasasalamat naman ang namulat. Hayaan niyong ibalik ko ng buo lahat ng ambag niyo. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isahalin niyo ako. Hayaan niyong ibalik ko ng buo, patawarin niyo ako. Kung napaagal na at may nakakaalam saan tayo, hayaan niyong ibalik ko ng buo lahat ng ambag niyo. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isahalin niyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo, patawarin niyo ako. Kung napaagalan at may nakakaalam saan tayo tumalo. Ito nga pala, siguro nawala na pala si Innocent One. Ayan na. Ganun talaga guys eh. Minsan talaga, ang buhay ng tao maliit lang. Kaya wag niyo sasayangan sa mga inis, galit, pagtatampo, tsaka sa mga problema. Napakaliit lang ng buhay. Wag niyo punuin yung buhay ninyo ng mga ganun. Sa Panginoon, gusto lang natin malaman nyo na yung journey namin hindi rin ganun kadali. Maniwala na kayo palagi. May mangyayari. Patuloy nyo lang. Napakaganda ng kanta na yan. Siguro bibigyan ko siya ng 10. Kasi well-crafted, well-defined, maganda yung mensahe. Naisalin nila yung nararamdaman nila ng maayos doon sa musika na yun. Sa tingin ko na-appreciate ko siya. Hindi lang siya yun talagang pwede kong i-play ng paaraw-araw kasi ang lumabas parang naging naging tawag dito parang naging tribute siya kay Glock 9, parang gano'n. Kasi wala silang binigay na kundi about kay Glock 9, di ba? Mas maganda rin talaga pag ang ginawa nilang kanta yung na-inspira sila pero yung parang patungkol sa mga tao, yung ambag na ginagawa nila. And gusto nilang ipakita sa mga, yung pinoproject nilang intention eto kami, nag-aambag kami, na sana makaya nyo rin mag-ambag bilang isang artist, Parang pa-motivational yung dating. Ang naririnig ko kasi parang
tinitribute nila yun para kay Glock 9. Parang na-inspire sila kay Glock 9 kaya nandito sila. Nag-aambag sila. So parang ang purpose nila, kaya sila nag-rap dahil narinig nila si Glock 9 o inaambag nila yon para kay Glock 9 mismo. Inaalay nila yung kanta na yun. Diba? Ano man yung form, way, na-appreciate ko pero para sa akin, mas maganda kung generalization din talaga. Papunta sa mga tagapakinig din talaga. Mas ma-appreciate ko siya ng ganun. Pero ganun pa man, kung meron silang ibang meaning doon sa kanta nila, na-appreciate ko ba din. At nire-respeto ko kung ano yung gusto nilang iparating doon sa kanta nila. Ganun pa man, bibigyan ko pa rin ng 10 kasi na-appreciate ko. Maganda yung flow, chakra naman yan. Nandyan din yung mga idol ko, Glock 9 Abaddon. Si Kial, andyan din si Flick G, yan, idol ko talaga yan. Crazy Mix. Si Tuglax din, familiar na ako kay Tuglax. At syempre, Glock 9, Glock 9 na yan eh. Hopefully, magkaroon pa siya ng maraming proyekto. Diba? Diyan din sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Crazy Mix, Tuglax, si Glock 9, Abaddon, Crazy Mix, Flick G, si Kial, sino pa ba? Si Tuglax, si Smaglas. May nakalimutan ba ako? Sino pa may mga nandirito? Flick G, Crazy Mix. Nandito naman si Crazy Mix si Abaddon. Si Numerous. Yan pala. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan nyo yung reaction video na yun. Kung may masabi na ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Reaction video lang to, so hopefully hindi kayo magalit o mag-react na naman. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share ang video natin. Galingan sa lahat ng mga nagustuhan nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa mga atigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng GoPro, ingat kayong lahat dyan. Maraming salamat guys, at pagpasensya nyo na kung ngayon lang nakapag-release, babawi ako sa inyo. Promise, babawi ako sa inyo guys. Ganun pa man, ingat kayong lahat dyan. Kita tayo sa sunod na video. Peace out.